Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alam mo ba na ikaw at ako ay tinatawag ng Diyos, hindi para maging sikat, kundi para maging tapat sa Diyos. Noong ako ay nasa Pilipinas pa at nagkatrabaho bilang isang ininyero, meron ako isang utility man sa isang proyekto namin sa parteng Laguna. At itong taong ito ay napakasipag. Araw-araw, wala siyang ginawa kundi magtimpla ng kape, ibigay sa akin, ibigay sa aming mga gwardya. At isa pang trabaho niya ay nakikinig, marunong makinig sa mga hinaing ng mga tao. At minsan sabi ko sa kanya, alam mo ba na ikaw ay isang misyonero? Sabi niya, ha? Paano ako naging misyonero? Ako'y taga-ayos lang sa mga sirang gamit. Sabi ko sa kanya, ikaw ay misyonero dahil taga-ayos ka rin ng sirang mga puso. At siya'y napangiti. Sa totoo lang, ang paggawa ng kabutihan ay hindi lamang ito na ipapahayag sa mga pagsasalita natin, pananalita natin, sa paghawak ng mikropono, kundi kahit simpleng ngiti lang ay talo pa ang isang humilya sa simbahan. At ang akala kasi natin ay kailangan kang maging pare, madre o isang pastor o super holy para magamit ng Diyos. Pero sa totoo lang, kahit ikaw ay isang tambay lang sa kanto, isang janitor, isang estudyante o isang vlogger, ay kasama ka sa misyon ng Diyos. Kaya nga sinusugo niya tayo para ipahayag ang mabuting balita, ang kabutihan ng Diyos. Maging sino man, maging sa ordinaryong pamamaraan lang natin sa buhay. At isa pa, sa pagtugon natin sa tawag ng Diyos bilang isang misyonero ng Diyos, ay mahirap kuminsan, mahirap maging mabait. Parang ikaw pa ang mali pag ikaw ay nagiging mabait sa mata ng ibang tao. Pero sabi ni Jesus, don't give up. Expected na yon. Expected na yon na ikaw, na tayo ay parang isinusugo niya, na parang isang maamong tupa sa gitna ng mga lobo. Pero huwag tayong dapat matakot dahil ang ating pastol mismo ay hindi tayo pababayaan sa ating paggawa ng kabutihan para maipahayag ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Kaya kung ikaw at ako ay tinatawag ng Diyos para maging misyonero, ang kailangan lang natin ay, sabi nga, stay in one house o mag-focus lang tayo dun sa pinapagawa ng Diyos. Huwag tayong paapekto. Kung tayo man ay tinutuligsa o pinagtatawanan, huwag tayong paapekto. Sa tuwing ako'y tumatawag sa aking nanay sa Pilipinas, lagi niyang sinasabi na ako'y magdasal, mag-ingat. Ang nanay kasi nararamdaman niya kung ikaw ay hirap na, kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay pagod. Kaya minsan pagkausap ko siya, napapaluha, umiiyak siya. Dito nakikita ko na hindi mo na kailangang maging influencer para ma-influensahan ng ibang tao. Kailangan mo lang minsan ay yung maramdaman yung puso mo na nagmamalasakit sa iba. Napakalaking bagay yon na makikita ng ibang tao para sila ay rin ay makaramdam ng presensya ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos. Di mo na kailangang lumipad agad sa malayong lugar para lang magmisyon. Magsimula ka doon sa bahay, magsimula ka doon sa mga mahal mo sa buhay. Mahal natin sa buhay at siguradong dito ay magagamit tayo ng Diyos para maipahayag ang kanyang pagmamahal. Ito ang misyon natin, ipahayag ang pagmamahal ng Diyos. Kaya kapatid, ito ang gandang paalala ng Diyos sa atin ngayon. Ito yung hamon niya sa atin na gawin natin, yung patuloy tayong gumawa ng kabutihan para sa ating Panginoon. Nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bagay natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.